Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon, titingnan natin kung kaninong love reading ang makukuha natin. Love reading ng collective. Paalala lang ha, hindi pa lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. At salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. So, tingnan muna natin para kanino tong love reading natin for today. Para kanino tong love reading natin for today. Okay, para to sa mga earth signs, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Tingnan nyo kung may mga placement kayong ganyan. Sa mga Pisces, water sign, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. At sa mga Libra. Ayan. Ito po. So, para lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So, take what resonate at leave what doesn't. Ayan, sa mga Cancer din. Tingnan natin, ano ang overall energy ng mga nanonood ngayon. Ego. So, meron dito, nasasaktan yung ego. And siguro, yun yung nagiging conflict sa relasyon ninyo. Alam mo yun, ego problems. Ayan. So, meron dito mga nalulungkot, nagiging cold, and nagsi-self-pity din yung nakikita ko. Ano nangyayari sa love reading ngayon? Tingnan pa natin. Love reading ng collective. Kaninong love reading ba to? Guys, sa mga gusto magpa-private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below. Okay, meron dito, napapanaginipan nyo yung person nyo or siya, and meron ditong wish fulfillment. May pangarap kayo na matutupad. Ayan, so meron dito isang tao na minamanifest ka, mahal na mahal ka, and nakikita ka niya palagi sa panaginip niya. And mabait tong taong to actually. Or ikaw to. Ayan, so gusto niya mag-travel papunta sa'yo, makipag-usap. Siguro may biglaang sasabihin tong person to. Ayan, so medyo nagdadalawang isip pa siya. Nagdadalawang isip pa siya sa pagpapakita sa'yo. Kasi, marami siyang plano actually. Pero seloso tong taong to kahit na mabait. Tsaka ang daming naiinggit sa relasyon ninyo. Seloso siya. And sa nakikita ko itong taong to, baka broken family siya or like yung family talaga niya or dati siyang may pamilya and ayaw na niya mangyari ngayon. Ayan, so and sa nakita ko meron din tong single father, may mga anak siya, single father tong taong to or mother. Ayan, or baka ikaw din to, pero sa nakita ko ikaw kasi masakit ka magsalita. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kaya siguro nagdadalawang isip siya sa'yo. Minsan, kung may sasabihin siya sa'yo, baka ma-offend ka, ganun. May masabi ka na masaktan din siya, ganyan. Ayan. So, nakikita ko dito, baka isa sa inyo pamilyado or may family involved dito sa relasyon ninyo. Ayan. So, baka ikaw tong may iba pa, may involved sa'yo. Meron pa ditong nagkakagusto sa'yo. Actually, marami kang admirers. Marami kang nagkakagusto sa'yo. Pero mamatigas ka eh. Dominante ka ata. And, ayan o, meron pang bagong paparating sa'yo. Or may bagong tao nagkakagusto sa'yo. And may new beginning ako nakikita about sa travel or sa inyo ng person mo or contract, ganun. Tingnan pa natin. Ano yung pang papakita sa energy ng love reading? Tides sail together with the rise and fall of the tides.
So, sinasabi dito, go with the flow ka lang, sumunod ka lang sa agos ng buhay, and sa nakikita ko dito, meron dito iba na gusto mag-cruise ship, mag-work sa barko, basta gusto nyo mag-travel, gusto nyo magtrabaho sa barko, and sa nakikita ko kahit sobrang dami nyo pinagdadaanan sa buhay, alam mo yung positive pa rin kayo, which is tama yan, good kayo ng person mo. And kahit anong problemang dumating sa inyo ng person nyo, nalalagpasan ninyo. Okay? So, tingnan natin. Anong nafe-feel sa'yo ng person mo? Wait lang, guys. Anong nafe-feel sa'yo ng person mo? Anong nafe-feel sa'yo? Okay, so nakita ko naman tong person mo. Lahat ito ibibigay sa'yo. And so nakita ko ganoon ka rin naman. And nagbibigayan kayo and nafe-feel niya na pag may binibigay siya sa'yo, napapasaya ka niya, napapasaya mo rin siya. Ganun. Ayan, so nag-i-invest talaga tong taong to sa'yo. Time, effort, sa lahat. Material, feelings, ganyan. Pero sa nakita ko itong taong to, kahit tahimik lang siya medyo bossy type, seloso. And sa nakita ko, hindi lang siya magsasabi pero seloso siya or selosa siya deep inside. Pero ikaw dito, mas ginagamit mo yung utak mo, nakikita niya asa mo na matalino, and hindi ka yung emotional. Basta, nakikita ka niya asa mo na parang hindi, mahal mo siya pero hindi mo ibibigay lahat. And sa nakikita ko, gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyo, ganyan. And may transformation, ayan. So, actually, iniisip niya paano if mas mayaman siya or mas maganda yung buhay niya ngayon, and baka daw may makita ka pa na mas hihigit sa kanya. Ganun yung mga iniisip niya sa'yo kasi parang ikaw gusto mo maging stable in life. Ayan. So, itong taong to, very patient naman siya. And masaya to sa'yo. And kahit man tinutopa ka, alam mo yung mapasensyoso pa rin siya. Sobrang haba ng pasensya. Ayan. So, parang nabigla lang din to sa nararamdaman niya. Bigla siya sa mga nangyayari sa inyo. Ganyan. Yun sa sense ko. Ayan. Itong taong to, natulungan mo siyang mag-heal from the past. And baka nag-heal pa to. Kaya hindi siya gumagawa ng movement, kaya siguro baka nagdadalawang isip pa siya kasi ang dami rin niya pinagdaanan. Nasaktan to, mabait kasi tong taong to kahit na ganyan, sobrang nasaktan to from the past. Ayan, so iniisip-isip ka palagi nito, and actually iniisip nga niya baka may iba ka ganun, may iba ka pang ina-entertain bukod sa kanya, ganun. Ayan, no, so may binabalak nga talaga tong bigla ang makapuntahan kayo o mag-travel kayo, at gusto niya mag-travel kayo around the world. And lagi ka nung iniintay, lagi ka niyang tinatanaw, lagi ka niyang iniisip. See? And may nakita akong swerteng paparating sa inyo talaga. And ikaw rin, feeling niya ikaw yung nagbigay ng swerte sa buhay niya. Kasi parang ganito, the more na napapasaya ka niya, parang nagiging blessed siya lalo. Ganon. Parang umaayon sa kanya si universe, ganun. Pag napapasaya ka niya, ganun. Ayun, namimiss ka nitong taong to, iniisip-isip ka niya, or meron siyang namimiss from the past. Siguro, involved to sa may anak, ganun. Single father, single mother, ganyan. Pero lagi niyang ginagamit yung intuition niya. Hindi siya basta-basta yung gagawa ng action. So, tingnan natin, ano ang nafe-feel mo sa person mo. Oops. Okay, so ito, sa nakita ko,
Actually, nalalandian ka dito sa taong to. Yung nagpapakyut sa'yo, ganyan. And parang feeling mo nililigaw-ligawan ka pa rin niya kung kayo man pare. Kung kayo na, nililigawan ka pa rin niya. Alam mo yun, i-spoil ka niya. Ganun. Natutuwa ka dun. Pero kasi ikaw, natatakot ka. Parang inuunahan mo, ayaw mo masaktan. Kaya parang lumalayo ka. And parang mas may nakikita ka pang iba. Ayan o. May nakikita ka pa rin iba na mas makaka-provide sa wants mo, sa needs mo, ganyan. Siguro, naiisip mo na may mas better pa sa kanya, ganyan. So, actually, nag-iintay ka lang sa plano sa'yo ni universe. Kung kayo ba, kung hindi, ganun. So, parang nakikita ko rin nagiging practical ka. And marami ka pang pangarap sa buhay. Gusto mo pang mag-travel abroad, gusto mo pang magtrabaho abroad. Ayan. Actually, may nakikita ko dito, baka bumili ka ng bagong sasakyan. Ganyan. And, ayun, napapakatalino ka. Mas ginagamit mo yung utak mo kaysa sa puso mo, which is good naman. Pero, syempre, wag naman sobrahan. Ayan, kasi ikaw, ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay, ang dami mong daladala. And, sa nakita ko, gusto mo maging matalino dito sa connection nyo ng person mo. And, siguro, nafe-feel mo na marami siyang bagahe. I mean, baggage, like as a person. Not literally, bagahe. Ayan. Pero sa nakita ko, nagdadasal ka kung ano ba talaga siya bibigay ni universe. Nababaitan sa itong taong to at nagagandahan. And ikaw, kasi pure yung heart mo eh. Maganda yung heart mo. Ayan. So, meron dito na feel, actually siya, nafe-feel mo na sama na, alam mo yung buo lang pa kasi yung foundation niya. At ikaw, ganyan. Nagsisimula pa lang kayo when it comes to your career. Gusto mo pang marami pa yung marating ninyo. And, ayaw mo kasing ma-stuck. Siguro, meron ka sa natal chart na gusto mo yung may freedom ka, ganyan. Ganyan nakikita ko. Ayan, so, siguro hindi mo to sinasabi sa kanya. And, natatakot ka na maloko na din. And baka feeling mo may tinatago sa itong taong to, hindi nagpapakatotoo. Siguro, na-trauma ka na from the past. And meron ditong tao din na nakikita ka na matalino. Tinitignan-tignan ka lang taong to, pero mapusok to. Pero sa nakita ko, mahal mo naman tong taong to. Nagke-create ka lang ng boundary sa sarili mo. Syempre, ayaw mong masaktan, di ba? And nakita ko naman na pure naman yung intention mo. Siguro may pagdadalawang isip ka kasi nga gusto maging practical. So, hirap ng buhay ngayon. And baka nga kadil mo is dating may pamilya, ganon. And ayaw mo na ng problema, ayaw mo na ng stress. Siyempre, hindi mo na maiiwasan yun sa life, diba? Alam mo yun? Ayun o, may new beginning na paparating sa inyo, sa'yo. And nag-explore ka pa din talaga eh. And may collaboration naman sa inyo. And pag-uusapan nyo to. Ayun o, minamanifest mo siya, nanghihingi ka ng sign kay universe. Which is good. Kasi mahirap yung gagawa ka ng decision pa bigla-bigla. Alam mo yun. So, tingnan natin. Ano pa ang current energy ng love life ng collective. Ay, hindi pala to. Ano ang current yung love message? Be honest, see? Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings, which is tama naman. Kailangan nyo maging honest sa isa't isa. Kailangan nyo pag-usapan kung ano ba talaga yung nasa isip nyo, sa nararamdaman nyo in the future. Kasi diba, sa panahon naman ngayon, ang hirap ni naglalaro ka na lang, situationship. Lagi tayo dapat date to marry, ganyan. So, be honest kung ano nararamdaman mo. Magpakatotoo ka. Kasi kahit ano man sabihin mo, ganyan, is matatanggap at matatanggap ka niya. At kailangan kanyang respetuhin. Tingnan natin. Ano ang blockages ng inyong connection? Ay, dami po. Ano ang blockages ng inyong connection? Not everyone gets a ticket to your next season. You're allowed to outgrow people. Evolution. So, ayan.
So, sinasabi dito, yung blockages, ang nakikita ko dito, siguro maging private kayo sa relasyon nyo kasi baka nagiging open kayo or like kayo nagsishare sa ibang tao, which is parang nai-evil ay yung relasyon nyo. Huwag kayo masyado magsishare. So, ayan. So, yun yung nakikita kong blockages para sa success. Kung ano man yung dapat na sa success na ano to? Dapat yung, ano ba tawag? Nakalimutan ko yung term, yung ma-achieve. So, ayan. And sa nakita ko, kailangan nyo din ng pagbabago sa relasyon at freedom. Siguro yung iba dito, syempre pag nasa relasyon na kayo, dapat, you have to have time individually para ma-miss nyo isa't isa. Pero, you're in a commitment relationship niya. Ayan, wag na lang kayo masyado mag-share kasi baka na-evil ay yung connection nyo. Okay, so tingnan natin. Possible outcome ng connection nyo or possible action. Possible outcome ng connection nyo. Isa lang. Ayan, 7 of Pentacles. So, ayan. So, nakikita ko naman mag-i-invest naman kayo dito. Parehas. And, magiging worth it naman to. Yung patience nyo, yung challenges, yung pagtatrabahuhan nyo to parehas. Mag-i-invest kayo parehas. Ayan, see? So, sinasabi dito, kailangan nyo maging patient sa isa't isa. And, habaan ng pasensya. Yun nga, habaan ng pasensya. And, para mas maging long lasting to. Ayan, pero itong taong to medyo stricto ha. Magiging stricto tong person mo. Seloso nga eh, 'di ba? Parang hindi pwede ganyan. So maging mapasensya ka sa kanila kasi baka nga sobrang ganda mo or gwapo mo. So ganyan. And sa nakita ko dito, kailangan yung balansehin din yung finances nyo. Huwag kayo masyadong magastos. Baka dun siya magiging stricto when it comes to your finances. Pag-handle ng pera, which is good. Para balance. Siguro ikaw magastos ka or siya hindi marunong sa pera. Ayan, 10 of Swords. So, ayan, sinasabi ko. Ayaw niya nang maubos yung pera nyo. So, ayan. Ayan, magiging stricto siya when it comes to your... Pero siguro, kasi tao dito, may pag-iipunan kayo, kailangan nyo mag-save. Siyempre, ang hirap ng buhay ngayon, diba? Tingnan pa natin. Ayan, Ace of Wands. So, nakita ko naman magiging passionate tong connection nyo. Mag-a-abroad kayo, meron kayong i-invest. And magta-travel kayo palagi, pabalik-balik kayo sa ibang bansa, ganun. Or meron dito na gustong mag-abroad. Ayun, for savings talaga. Mag-save kayo parehas in the future. And matalino tong person mo. At seloso. Seloso tong taong to. So, ayan. Ayan o, 8 of Swords. So, ikaw magiging stuck ka na dito sa connection nyo. At huwag kayong hayaan yung ma-stuck kayo. Kailangan may buhay pa rin kayo. And Ace of Pentacles. So, nakikita ko naman na maganda ang kaperahan ninyo. Blessings na paparating sa inyong dalawa. Ayan. So, baka may higher commitment. Baka... Ayan, 5 of Cups. So, ayan. May panghihinayang lang. So, ingatan lang ang kaperahan. Ayan. Judgment. So, ayan. May spiritual awakening na makikita sa connection ninyo. May kailangan kayong matutunan. Okay? Alam pa natin. Ano pang papakita sa love reading ng mga nanonood? Heart to heart. See, kailangan nyo mag-usap heart to heart. Maging honest kayo. Yun yung lumabas kanina. Galing talaga ng card. So, ayan. So, baka magkaroon kayo ng deep conversation. Which is, kailangan naman yun sa relasyon. Tingnan natin. Ano ang message sa'yo ng person mo? Message sa'yo ng person mo. Anong gusto sa'yo ng person mo? You're the only one na ICC. Mahal na mahal ka nitong taong to. At parang na-obsess siya sa'yo. Ay, hindi na siya nakakita ng ibang ano. Ikaw na lang.
picture of you still make me smile. So, ayan. Lagi niyang inaano yung picture mo, tinitignan, and gandang-ganda or puging-pugi sa'yo to. No matter how hard I try, my thoughts has always way back to you. So, ayan. Baka din someone from the past na nag-iisip sa'yo. So, ayan. Hindi ka na ito nakakalimutan. Pag-ising, pagtulog, ikaw pa rin ang nasa isip niya. Ayan. Sana all. Okay? So, tingnan natin ano pa ang advice ni universe. Anong paparating sa inyo? The next step is enough. So, ayan, sinasabi dito na kung may pinaplano kayo, huwag kayong panghinaan ng loob kasi kahit sobrang hirap, magiging okay din yan. And sa lahat naman ng bagay, kailangan one step at a time, diba? And huwag nyo iisipin na, ay, baka hindi kayo enough, ganyan. Maging confident kayo sa lahat ng bagay. Okay, tingnan pa natin. Winds of fortune. Allow the winds of fortune to guide your sails, maneuvering through life's opportunities and challenges with adaptability. So, may nakita ko ditong swerteng paparating, blessings, abundance. So, ano lang kayo, meron dito siguro nagtatrabaho sa cruise ship. Yun nga, gusto magtrabaho sa cruise ship, sa barko, or what. And kung ano man ang, just go with the flow with life. And hayaan nyo na yung universe or si Lord ang gumawa ng mag-guide sa inyo and sa mga opportunity na paparating, i-adapt nyo lang and yung mga challenges kasi mag-end up kayo kung saan kayo meant to be. Okay? Tingnan natin lucky number. Lucky number. Shift. Take a look at your life and see which areas need to be shifted to bring you more joy. Take the time to reassess your priorities and create a plan for yourself. 565. So, ayan, tignan nyo yung area ng life ninyo na kailangan magkaroon ng changes. Security. 646. Work hard and stay disciplined to unlock a happy, wealthy, and successful life. Your guardian angels are here to help you. Ayan, so mag-work hard ka lang, maging disiplinado, and para maging happy, wealthy, and successful kayo. May mga guardian angels na lang kayo. Ayan o, 646, lucky number. So, ayun lang guys, maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe, okay?